Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong impeachment cases na patuloy pong nabinbin dyan po sa House of Representatives. Marami pong kadahilanan bakit ito ay nabibinbin even though ito po ay na-verified na ng House Secretary General na si Reginald Velasco. At meron din pala na sinusunod, yung tinatawag ng House of Representatives na Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Ito po yung nasa liksik natin sa Law Field Project na kung saan ito ay ginawa noong 15 Congress. 2010 po ito, nung naisulat ito ng House of Representatives. Ito po yung kanilang rules of procedure sa impeachment proceedings. So dito, meron po ditong Rule 1, Rule 2, Rule 3. Umabot po ito hanggang Rule 7. So dito, kung ito pa rin po ay effective, kung ito po ay hindi pa rin na-amend o nababago o napawalang bisa, siguro tingnan natin kung nasaan na dito ang ating House of Representatives. Nasa ang rules na sila. So therefore, ito ba ay sila ay in violation of the said rules? Or may nababiolate ba sila sa ating konstitusyon? Di po ba? So, ganun din po, yung sinabi ng Pangulo, mukhang umaayon naman po siya sa sinabi ng kanyang legal counsel na si Juan Ponce Enrile. At ganun din po ang inyong Sara Pusit Duterte ay marami pong nais gawing trabaho. Mukhang tatawagin nating jack of all trades, Parang lahat na lang ng trabaho gusto niyang pasukan just in case siya ay ma-impeach bilang vice presidente. So therefore, pag siya po ay na-impeach, mawawala na po siya sa public eye. Magiging pribadong mamamayan na lang po siya. Kaya siguro ito gusto niya ring pasukin, Dalawang trabaho yata ang gusto niyang pag-aralan, mga kababayan, pero mas malupit yung isa, So, yan po ang ating pag-uusapan, itong kanyang impeachment nakakadismaya, mga kababayan. Kasi may mga kababayan tayo na mga manggagamit, Bakit ko nasabing manggagamit? Kasi para protektahan lamang ang kanilang vice presidente na kung saan tinatawag nating tambalustay, masama ang ugali, at gustong magpapatay ng tao, walang respeto sa kapwa. Feeling niya siya po ay sobrang entitled. Hindi niya maipaliwanag unang-una kung paano nila nilustay ang confidential fund niya for 7 days. Hindi na po 11 days yan. Kasi may mga holidays nun . Garapalan po talaga ang ginagawa niya. Sinasabi nilang confidential fund yan, hindi nyo pwedeng tanungin kung saan ginagawa. Oo, hindi pwedeng tanungin. If and only if you do it the right way. Paano yon? Tama ang inyong pagre-reporting sa Commission on Audit na siya ang komisyon na nag-o-audit ng pondo ng bawat departamento. However, sa auditing process ng COA sa inyong departamento, nakitaan po kayo ng mga pagkakamali. Particularly sa paggamit mo ng confidential fund. Paano o anong proseso ang ginawa mo at meron kang na-violate na Republic Act? So, hindi ka na accountable doon. Bilang isang pinuno dyan, may accountability ka pa rin because you are the leader. Ikaw ang nag-utos base sa mga witnesses. So, therefore, hahayaan na lang. Gagamitin na lang ng ilang grupo o ng ilang tao yung binitawang salita ng Pangulo. Na huwag nyo nang i-impeach yan. Hindi naman yan kabilang o hindi siya mahalaga sa bigger things na ginagawa ng gobyerno. Even though sinabi ng Pangulo yun, it is.
May nag-file ng impeachment eh. May nag-submit ng impeachment, mga pribadong mamamayan, mga sektor ng lipunan. Di po ba? Bakit hindi talakayin na? Bakit binibinbin dyan sa Kongreso? Ano ang dahilan? So ngayon, napagtatanto natin na itong ating Kongreso ay pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ano ang mga dahilan, mga kababayan? Because sa aking opinion, no, they are wait and see what will happen to their political life if they said yes or no to impeach Sara Pusit Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro. And maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. No? Yan po, mga kababayan. Itong mga mambabatas natin, may nilalabag ba silang batas? Nilalagbag ba nila ang konstitusyon? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Nasa konstitusyon ba merong timeline? Hanggang kailan? Meron bang yung tinatawag nilang yung parang isang krimen, pag hindi na imbestigahan, maging cold case, pag wala na, inaabot ng taon, wala na yun. Yung parang may lapse ng time, hindi mo na pwedeng i-prosecute, di ba? Meron bang naisulat na ganun sa ating saligang batas na dapat ganito, ilang buwan lang, dapat tapos ng impeachment, dapat ganito lang, hindi aabot ng isang taon ng impeachment trial? May ganun po bang nakalagay sa saligang batas? E nung binabasa ko po yung Article 11, Accountability of Public Officials, wala naman po akong nababasang mga parang due date, timeline. However, we should follow the law. We should follow the rule of law. May proseso. Diba? Kayo na rin po ang nagsulat ng sarili nyong rules of procedure of impeachment proceedings. Probably you have written these rules of procedure of impeachment proceeding based on the 1987 Constitution. Even though there is no timeline, there's no time limit on these impeachment cases, particularly for the Vice President, dapat sundin nyo ito. Nasaan kayo dito? Nasaan sila dito, mga kababayan? No, dito sa sinasabi nilang 15th Congress Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Rule 1, applicability of rules. These rules shall apply to all proceedings for impeachment. Okay? Rule 2, initiating impeachment. Ito po tapos na eh. Tapos na sila dito sa Rule 2, Section 2. Kasi most of these are mode of initiating impeachment. A verified complaint, a verified complaint, a verified complaint. Di ba may nag-complain na? 3 pa nga na grupo ang nag-complain. Multiple sector of society. Multiple groups, different groups. No? Section 3, filing and referral of verified complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon resolution of endorsement by any member thereof shall be filed in the office of the Secretary. Ito, nagawa na po ito. Nagawa na. So, nasaan po ngayon ang impeachment cases? Natetenga po. Natenga sa opisina ng Secretary General na si Reginald Velasco. If I can remember it right, no? Itama nyo ako kung na-forward nyo na yan. Sabi niya last week, nung na-verified na ng mga lawyers ng House of Representatives, ipapasa niya na sa opisina ni Speaker. Within 10 days, dapat ang Speaker of the House maibaba yan, no, sa order of business. Mailagay niya yan sa plenaryo para pag-usapan na. Doon na po sila pupunta sa Rule 3.
finding a probable cause. Doon na sila magbabalitaktakan. Doon na sila maglalabas, magbobotohan, ganito. Pero hahanapin muna kung may probable cause. Sisiyasatin po yan. Kung sufficient informed or insufficient informed. Pag insufficient informed, ibabalik po yan sa Secretary General and then probably tatawagin niya yung mga nag-file ng impeachment cases. Di po ba? Pag sufficient informed and then pupunta na yan. No? Pupunta na yan sa plenaryo, magbobotohan yan. Ha? Di ba? O, magpapaano na ng mga pleadings, magano na ng mga ebidensya, yung ini-impeach tatawagin. Di ba? O ngayon, eto na problema. Hindi pa umaabot ng Rule 3. Hindi pa nga umaabot sa opisina ni Speaker na kay Reginald Velasco. Ano ang sabi niya? Ulitin ko. Ipapasa ko ito by Thursday. By Thursday of this month is January 16. Kasi inaantay niya lang daw po yung mga pang-apat na grupo na magpapile ng impeachment na kinabibilangan ng 12 o mga hanggang 15 mga representante. Pero hanggang ngayon, Sabado na sa ating bansa, probably wala silang trabaho. Wala po nangyari. So anong dahilan, Reginald Velasco, why you are holding it? You are holding it because of those House of Representatives? I don't believe so. I don't believe so. Bakit, mga kababayan? Ano ba ang sabi ni Benny Abante? Siya na mismo nagsabi, malamig, hindi enthusiastic, nakakabulo, hindi enthusiastic ang mga mambabatas para talakayin itong impeachment. Why? Because they are wait and see. Meron pong darating na midterm election. And some of this na mga lawmakers natin are up for re-election. Some of them are up for re-election. And probably if not, they're still wait and see. Because nagrally yung isang grupo na kung saan inaawitan palagi pagdating ng merong eleksyon. Yung sinasabing, maski na hindi kami majority, pero sigurado naman yung mga ipinaboboto sa amin ay mananalo kasi black voting kami. Sure yun. Yun ang isa sa tingin ko ng mga dahilan. That's why they are cold. They are not enthusiastic about this. Kaya nakakaburakot, mga kababayan. Yung mismong mga mambabatas na dapat sumunod sa mga batas na isinusulat nila, na naging batas, sila dapat ang nakakaalam kung ano ang nandoon sa saligang batas. Sila dapat ang sumusunod dito sa mga rules of procedure na kanilang pinagsusulat, sila pa ang lumalabag. Takot na takot. Duwag na duwag. Because of what? Because they want, ayaw nilang i-risk yung kanilang political life. Yung kanilang prestige bilang isang politiko. Ayaw nilang mag-take risk because pag nalaman na sila ay bumoto ng yay or yes to impeach the Vice President, may grupo na nagmamasid. Diba? Nakukuha nyo yung gusto kong ipunto sa inyo. Takot na takot sila na ipatupad, gawin ang kanilang mandato bilang mambabatas, sundin ang rule of law, pero ang iniisip nila yung pangsarili nilang kapakanan bilang politiko. Their political survival as a politician. Yun po yan. Because nakita nila, ay, milyon yun. At nagsabi pang, nagmamasid kami. Diba? If you vote yes, wala na. Tablado ka na. O ngayon, mga kababayan, no? Itong mga mambabatas natin, duwag na duwag, laging sinasabi kasi may darating na election. If you really wanna tackle it, if you really wanna follow the rule of law, you have done it. Di ba, Speaker? Hindi nyo idadahilan yung may eleksyon. May sinabi ba? May sinabi ba sa saligang batas na itigil ang anumang impeachment pay may darating na eleksyon? Sinabi ba na ganitong Congress nyo dapat gawin yan? 19th Congress, 20th Congress, 21st Congress, o whatever Congress it is? Wala, di ba?
Even your own rules of procedure, hindi nyo sinabi dito. Sa any rule dito na pag may upcoming election, dapat itigil. Wala muna. Antayin na lang natin yung new Congress. Wala po eh. Wala oh. Oh, nasaan dito sa sinabi nyo dito, base po dito sa nakalap ng Lawfield Project? Ha? Wala po eh. So therefore, you are just using this upcoming election as an excuse. You are using time because we don't have time, just like what the President Marcos said on that quote card. Tignan nyo tong quote card na to. Sa quote card na yan mga kababayan, sinasabi ng Pangulo na tama si JPE. We must follow the rule of law. He is right. May consequences pag hindi mo pinalo ang rule of law. Why? Because you are now a lawbreaker. You disobey the very law that you should have protected. Diba? Ayan no? There will be precedent. Ano yung precedent? May tutulad. Diba? Problematic talaga. Kasi kung hindi mo tatakil yan, ititenga mo, ano masasabi namin sa inyo? Inuuna nyo ang sarili nyo kaysa sa clamor ng taong bayan na 41% or more ang gustong magkaroon ng impeachment trial. Dinggin natin. And then we'll find out if you vote yes, bring it to the Senate, and then the Senate, itakil ninyo. Ngayon kung nag-decide kayong wag siyang i-impeach or i-impeach, so be it. As long as you follow the rule of law. You follow your rules of procedure in impeachment proceeding. Diba? At least, wala kayong butas. Eh ngayon, ano? Reginald Velasco, naduwag ka? Ano ang nag-hold sa'yo? Sino ang nag-hold sa'yo para i-submit yan sa opisina ni Speaker Martin? Si mismong Speaker Martin ba? Dahil sinusunod yung sinabi ng Pangulo, which is a private conversation? Don't impeach her? O ngayon, sabi ni Pangulo, tama naman si JPE. May rule of law. Kasi may impeachment case na eh. Nung sinabi ng Pangulo yun, wala pa yung impeachment case filers. Eh ngayon may nag-file na. So therefore, what will be the precedent of that? Ano ang dapat na next move? And then follow your rules. Ha? Rules of procedure in impeachment proceedings. Yun dapat ang sinusunod nyo. Di ba, House of Representatives, kung effective pa yan? Nakita po natin eh. Oh, so ano na? Ang sinasabi pa ng Pangulo dito, inaano yan no din yung mga ibang mga mambabatas. No? Na sinasabi na lang, we don't have much time. Wala nang time. Because of what? Kasi sabi ng Presidente, mangangampanya na tong mga to eh. Diba? So uunahin nila yung sarili nila bago yung mandato nila na dapat nilang gawing trabaho. Trabaho nyo na gawin itong impeachment trial. Itong impeachment vote o whatever you call it. Nandyan eh. Diba? Ano ang next move? Ha? What is your rules? Go to rule number 3. Finding a probable cause. Eh kaso gusto nyo eh, ako muna. Re-electionist ako eh. Ako muna. Ayaw ako dyan. O di kaya, ayaw ako. Kasi pag bumoto ako ng yes, ayun no, yung grupo na kingmaker di umano. Hindi ko na malalapitan yan. Mabablacklist ako. Di ba? So mga self-serving ang mga mambabatas. Di ba, Speaker? Bakit hindi mo anuhan yan? Nababatikos ka na rin lang naman. E di tuloy-tuloy mo na. Di ba, mga kababayan? It is so shameful to these lawmakers dyan sa House of Representatives. You are only looking for yourself. Selfish, mga narcissistic kayo. Para kayong si Pusit. Takot na takot kayo kay Pusit. Takot na takot kayo sa grupong nagrally sa grandstand. Ay wala pala kayong mga yagballs. No? Reginald Velasco, you are so shameful. Nakakahiya ka, mga kababayan. Nakakahiya. No? Lahat sila, wala silang masabi. Paano? Takot na takot sila. Gamit na gamit nila yung isang religious group tuwing sila ay up for election. Di ba, mga kababayan? It is so despicable. This is fucking ridiculous, mga kababayan. Ang taong bayan sumisigaw.
mas marami ang gustong magkaroon ng impeachment trial. Ba't di nyo sundin ang mandato ninyo? Di ba? Bakit nyo sinusunod ang inyong kapritsyo? Re-electionist ako. Hindi ko kayang gawin yan kasi pag ako tumakbo ulit sa election, hindi ko na sila makakausap. Di ba? So therefore, lahat kayo in protection of yourself, in protection of Sara Duterte. Yun lang yan, kakampi kayo. Takot kayo, no, na alam nyo baka may political power pa rin si Sara Duterte, balikan kayo. It will not happen, mga kababayan. Tignan nyo, sa 2028, subukan niyang tumakbo. May bilang pa siyang 32 million. Yung 32 million, we haven't seen the true colors of your Sara Duterte. After election, nakaupo, tignan ninyo. Ano ginawa niya? See the difference? During the campaign period or the election period of 2022, para silang mga honeymooners. Life is so easy. People did not see all this negative, the darkness ni Sara Duterte. Nung nakaupo na, nakita natin, lumabas ang tunay na pagkatao ng pusit. Yun. So palagay nyo, may 32 million pa rin siya? I don't think so. Di ba? Tingnan nyo ang survey niya. Even though the survey is small respondents, pero yung pa rin yun. Di ba? Bagsak eh. Ika nga nila, spaghetting pababa. Downhill ang trend ng kanyang survey. Hindi na umangat, maski na ilang porsyento lang, wala. It is like an avalanche. Pabagsak po. No? Parang ang lakas ng gravitational pull from up to down. No? O now, mga kababayan, yung sinasabi natin sa kanya, kung sakaling ma-impeach siya, no, at least pag naging pribadong mamamayan siya, marami siyang alam na trabaho. Hindi lang pagiging mayor, no, hindi lang pagiging singer, dancer, komedyante, aktor, no, at hindi lang bangko ang lahat na po, kaya tinatawag nating jack of all trades. Maalala nyo, mga kababayan, sabi niya, wala kaming pondo para sa burial. Wala kaming pondo para sa medical. O, di ba, kinutya natin siya dyan? Bakit mo sinabi yan? Nung una, sinabi mo way back then na kaya namin mag-operate maski na walang pondo ang OBP. O ngayon, nagngangaw-ngaw ka. Yung pala, gusto niya, may panibago siyang mapag-aaralang trabaho. Hindi po yan. Hindi po si Commander-in-Chief. Hindi po, mga kababayan. Di nyo nakuha yung sabi niya? Wala po kaming pondo para sa medical and burial. O ano yung trabaho ng medical? Di ba frontliners? Baka naman gusto maging doktor, maging nurse, maging LBN or CNA. Kayo naman, gusto niya maging medical professional or ano yung isa? Ha? O, basahin nyo. Anong sabi ni Attorney Luke Espiritu? Zero ang burial assistant fund ni Sara Duterte? Why naman reklamo? So, sepulturero na ba ang bagong trabaho ng BP? Ayan po. Dalawa ang gusto niyang matutunang linya ng trabaho. Isang frontliner at isang sepulturero. Yung undertaker ng mga patay. Yun po. No? Kaya nagre-reklamo siya kasi siguro wala siyang pang tuition. Gusto niyang mag-aral ng sepulturero. Ayan po. Kaya nagre-reklamo siya. Ayan po ang sabi ni Luke Espiritu. Alam niyo naman tong si Luke Espiritu. Malakas mang asar yan. Remember Harry Roque and Larry Gadon? May bago pong gustong maging trabaho ang inyong Commander-in-Chief. Sepulturero. Sa English, undertaker. Tagalibing ng patay. Ilang milyon kayang confidential fund ang gusto niya. O kayo po mga kababayan po nyo masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.